Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 13, si Jacob at ang Anghel. Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis Kapitulo 32 versikulo 24 sa Genesis Kapitulo 33 versikulo 11. Ang pagkakamali ni Jacob sa pagtanggap ng basbas ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng pandaraya ay muling dinala sa kanyang harapan, at siya ay natakot na payagan ng Diyos si Esau na kitilin ang kanyang buhay. Sa kanyang pagkabalisa, buong gabi siyang nanalangin sa Diyos. Isang anghel ang inilarawan sa akin na nakatayo sa harap ni Jacob, na ipinakita ang kanyang mali sa kanyang harapan sa tunay na katangian nito. Habang ang anghel ay tumalikod upang iwanan siya, hinawakan siya ni Jacob, at hindi siya pinayagang umalis. Gumagawa siya ng mga pagsusumamo na may luha. Siya ay nagsusumamo na siya ay lubos na nagsisi sa kanyang mga kasalanan at mga kamalian laban sa kanyang kapatid, na siyang naging paraan ng paghihiwalay sa kanya sa bahay ng kanyang ama sa loob ng 20 taon. Nagbabakasakali siyang magsumamo sa mga pangako ng Diyos at ang mga tanda ng kanyang pabor sa kanya paminsan-minsan sa kanyang pagkawala sa bahay ng kanyang ama. Buong gabi nakipagbuno si Jacob sa anghel, na nagsusumamo para sa isang pagpapala. Ang anghel ay tila lumalaban sa kanyang panalangin, sa pamamagitan ng patuloy na pagtawag sa kanyang mga kasalanan sa kanyang pag-alala, kasabay nito ay nagsisikap na humiwalay sa kanya. Determinado si Jacob na hawakan ang anghel, hindi sa pisikal na lakas, kundi sa kapangyarihan ng buhay na pananampalataya. Sa kanyang pagkabalisa, tinukoy ni Jacob ang pagsisisi ng kanyang kaluluwa, ang matinding pagpapakumbaba na nadama niya para sa kanyang mga pagkakamali. Itinuring ng anghel ang kanyang panalangin na tila walang pakialam, na patuloy na nagsisikap na palayain ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ni Jacob. Maaaring ginamit niya ang kanyang supernatural na kapangyarihan at pinilit ang kanyang sarili mula sa pagkakahawak ni Jacob, ngunit hindi niya piniling gawin ito. Ngunit nang makita niyang hindi siya na naglaban kay Jacob, upang kumbansihin siya sa kanyang supernatural na kapangyarihan, hinawakan niya ang kanyang hita, na agad na natanggal sa kasukasuan. Ngunit hindi tinalikuran ni Jacob ang kanyang time na pagsisikap para sa sakit ng katawan. Ang kanyang layunin ay upang makakuha ng isang pagpapala, at ang sakit ng katawan ay hindi sapat upang ilihis ang kanyang isip mula sa kanyang layunin. Ang kanyang determinasyon ay mas malakas sa mga huling sandali ng labanan kaysa sa simula. Ang kanyang pananampalataya ay naging mas maalab at matyaga hanggang sa pinakahuli, maging hanggang sa pagsikat ng araw. Hindi niya bibitawan ang pagkakahawak niya sa anghel hanggat hindi niya ito binabasbasan. At sinabi niya, "Bitawan mo ako, sapagkat lumulubog ang araw." At sinabi niya, "Hindi kita pababayaan, malibang pagpalain mo ako." Pagkatapos ay nagtanong ang anghel, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi niya, "Jacob." At kanyang sinabi, "Hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat gaya ng isang prinsipe ay may kapangyarihan ka sa Diyos at sa mga tao, at nanag ka." Nanag na pananampalataya. Nanag ang matiyagang pananampalataya ni Jacob. Hinawakan niya ng mahigpit ang anghel hanggang sa makuha niya ang pagpapalang ninanais niya, at ang katiyakan ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pangalan noon ay pinalitan mula kay Jacob, ang humalili, sa Israel, na nangangahulugan ng isang prinsipe ng Diyos. At tinanong siya ni Jacob, at sinabi, "Isinasamo ko sa iyo na sabihin mo sa akin ang iyong pangalan." At kanyang sinabi, "Bakit mo itinatanong ang aking pangalan?" At pinagpala siya doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Punil, sapagkat nakita ko ang Diyos ng mukhaan, at ang aking buhay ay naligtas. Si Kristo ang kasama ni Jacob sa buong gabing iyon, kung kanino siya nakipagbuno, at siyang tiyaga niyang pinanghawakan hanggang sa kanyang pagpalain siya. Dininag ng Panginoon ang mga pagsusumamo ni Jacob, at binago ang mga layunin ng puso ni Esau. Hindi niya pinahintulutan ang anumang maling landasin na tinahak ni Jacob. Ang kanyang buhay ay may pag-aalinlangan, kaguluhan, at pagsisisi dahil sa kanyang kasalanan, hanggang sa kanyang marubdob na pakikipagbuno sa anghel, at ang katibayan na nakuha niya doon na pinatawad ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. Oo, mayroon siyang kapangyarihan sa anghel, at nanag. Siya'y umiyak, at nagsumamo sa kanya, kanyang nasumpungan siya sa Bethel, at doon siya nakipag-usap sa atin, maging ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, ang Panginoon ang kanyang alaala. Oseas Kapitulo 12 versikulo 4-5. Si Esau ay nagmamarcha laban kay Jacob kasama ang isang hukbo,
para sa layuning patayin ang kanyang kapatid. Ngunit habang si Jacob ay nakikipagbuno sa anghel ng gabing iyon, isa pang anghel ang ipinadala upang kumilos sa puso ni Esau sa kanyang mga oras ng pagtulog. Sa kanyang panaginip nakita niya si Jacob sa pagkatapon mula sa bahay ng kanyang ama sa loob ng 20 taon, dahil natatakot siya sa kanyang buhay. At minarkahan niya ang kanyang kalungkutan nang makitang patay na ang kanyang ina. Nakita niya sa kanyang panaginip ang kababang loob ni Jacob at ang mga anghel ng Diyos sa paligid niya. Nanaginip siya na kapag nagkita sila ay wala siyang balak na saktan siya. Nang magising si Esau ay isinaysay niya ang kanyang panaginip sa kanyang 400 lalaki at sinabi sa kanila na huwag nilang saktan si Jacob, sapagkat ang Diyos ng kanyang ama ay sumasa kaniya. At kapag nakasalubong nila si Jacob, walang sino man sa kanila ang dapat gumawa sa kanya ng masama. At itinangi ni Jacob ang kanyang mga mata, at tumingin, at, narito, si Esau ay dumating, at kasama niya ang 400 lalaki. At siya'y dumaan sa unahan nila, at yumukod sa lupa na makapito, hanggang sa siya'y lumapit sa kanyang kapatid. At tumakbo si Esau na sinalubong siya, at niyakap ang kanyang leeg, at hinagkan siya, at sila ay umiyak. Nakiusap si Jacob kay Esau na tanggapin ang isang handog tungkol sa kapayapaan, na tinanggihan ni Esau, ngunit hinimok siya ni Jacob, isinasamo ko sa iyo, kunin mo ang aking pagpapalang dinala sa iyo, sapagkat ginawan ako ng kagandahang loob ng Diyos, at sapagkat mayroon akong sapat. At pinilit niya siya, at tinanggap niya iyon. Isang object lesson. Sina Jacob at Esau ay kumakatawan sa dalawang uri, Jacob, ang matuwid, at Esau, ang masama. Ang pagkabalisa ni Jacob nang malaman niyang si Esau ay lumalaban sa kanya kasama ang 400 tao, ay kumakatawan sa kaguluhan ng mga matuwid habang ang utos ay lumalabas upang patayin sila, bago ang pagdating ng Panginoon. Habang ang masasama ay nagtitipon sa paligid nila, sila ay mapupuno ng dalamhati, dahil, tulad ni Jacob, wala silang makitang pagtakas para sa kanilang mga buhay. Inilagay ng anghel ang kanyang sarili sa harap ni Jacob, at hinawakan niya ang anghel at hinawakan siya at nakipagbuno sa kanya buong gabi. Gayon din ang mga matuwid, sa panahon ng kanilang kabagabagan at paghihirap, mikikipaglaban sa Diyos sa panalangin, gaya ni Jacob na nakipagbuno sa anghel. Si Jacob sa kanyang paghihirap ay nanalangin buong gabi para sa kaligtasan mula sa kamay ni Esau. Ang mga matuwid sa kanilang paghihirap sa pag-iisip ay dadaing sa Diyos araw at gabi para sa kaligtasan mula sa kamay ng masasamang nakapaligid sa kanila. Ipinagtapat ni Jacob ang kanyang hindi pagiging karapat-dapat, ako ay hindi karapat-dapat sa pinakamaliit sa lahat ng mga awa, at sa lahat ng katotohanan, na iyong ipinakita sa iyong lingkod. Ang matuwid sa kanilang paghihirap ay magkakaroon ng malalim na pakiramdam ng kanilang hindi pagiging karapat-dapat at kasama ng maraming luha ay kikilalanin ang kanilang lubos na hindi pagiging karapat-dapat at, tulad ni Jacob, ay magsusumamo sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, na ginawa sa gayong umaasa, walang magawa, nagsisisi na mga makasalanan. Mahigpit na hinawakan ni Jacob ang anghel sa kanyang kagipitan at hindi siya pinabayaan. Habang siya ay nagsusumamo ng may luha, ipinaalala sa kanya ng anghel ang kanyang mga pagkakamali noon at sinikap niyang makatakas mula kay Jacob, upang subukan at patunayan siya. Gayon din ang mga matuwid, sa araw ng kanilang paghihirap, ay susubukan, at susubukan, upang ipakita ang kanilang lakas ng pananampalataya, ang kanilang pagtitiyaga at hindi natitinag na pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na iligtas sila. Hindi tatalikuran si Jacob. Alam niya na ang Diyos ay maawain, at umapila siya sa kanyang awa. Itinuro niya pabalik ang kanyang nakaraang kalungkutan para, at pagsisisi sa, kanyang mga kamalian, at hinimok ang kanyang pagsusumamo para sa kaligtasan mula sa kamay ni Esau. Kaya nagpatuloy ang kanyang pagmamakaawa sa buong gabi. Habang sinusuri niya ang kanyang mga pagkakamali noon ay halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit alam niya na tiyak na mayroon siyang tulong mula sa Diyos, o mapahamak. Hinawakan niya ng mahigpit ang anghel at hinikayat ang kanyang petisyon sa paghihirap, time na pagiyak, hanggang sa siya ay maneg. Ganito ang mangyayari sa mga matuwid. Sa kanilang pagbabalik tanaw sa mga pangyayari sa kanilang nakaraang buhay, halos lumubog ang kanilang pag-asa. Ngunit kapag napagtanto nila na ito ay isang kaso ng buhay o kamatayan, sila ay time na dadaing sa Diyos, at magsusumamo sa Kanya hinggil sa kanilang nakaraang kalungkutan,
at mapagpakumbabang pagsisisi, sa kanilang maraming kasalanan, at pagkatapos ay sasangguni sa kanyang pangako, hawakan niya ang aking lakas, upang siya'y makipagpayapaan sa akin, at makikipagpayapaan siya sa akin. Isaias Kapitulo 27 versikulo 5. Sa gayon ang kanilang think time na mga kahilingan ay iaalay sa Diyos araw at gabi. Hindi sana din inig ng Diyos ang panalangin ni Jacob at maawang iniligtas ang kanyang buhay kung hindi niya pinagsisihan noon ang kanyang mga pagkakamali sa pagtatamo ng pagpapala sa pamamagitan ng pandaraya. Ang mga matuwid, tulad ni Jacob, ay magpapakita ng hindi sumusukong pananampalataya at think time na determinasyon, na hindi tatanggi. Madarama nila ang kanilang hindi pagiging karapat-dapat ngunit hindi magkakaroon ng mga natatagong kamalian na isisiwalat. Kung sila ay may mga kasalanan na hindi ipinagtapat at hindi pinagsisihan, na humarap noon sa kanila, habang pinahihirapan sa takot at dalamhati, na may masiglang pakiramdam ng lahat ng kanilang hindi pagiging karapat-dapat, sila ay matatalo. Ang kawalan ng pag-asa ay mapuputol ang kanilang maalab na pananampalataya, at hindi sila magkakaroon ng pagtitiwala na magsumamo sa Diyos sa gayon ay marubdob na iligtas, at ang kanilang mahahalagang sandali ay gugugol sa pagtatapat ng mga nakatagong kasalanan at pagtangis sa kanilang walang pag-asa na kalagayan. Ang panahon ng pagsubok ay ang oras na ipinagkaloob sa lahat upang maghanda para sa araw ng Diyos. Kung ang sinuman ay nagpapabies sa paghahanda at hindi nakikinig sa matapat na mga babala na ibinigay, sila ay walang dahilan. Ang marubdob, matiyagang pakikipagbuno ni Jacob sa anghel ay dapat maging halimbawa para sa mga Kristiyano, na nagsi Jacob dahil siya ay matyaga at determinado. Lahat ng nagnanais ng pagpapala ng Diyos, gaya ng ginawa ni Jacob, at manghawakan sa mga pangako, gaya ng ginawa niya, at maging masigasig at matyaga gaya niya, ay magtatagumpay gaya ng kanyang tagumpay. Napakakaunting paggamit ng tunay na pananampalataya at napakaliit ng bigat ng katotohanan na nakapatong sa maraming nag-aangking mananampalataya dahil sila ay tamad sa espiritual na mga bagay. Ayaw nilang magsikap, tanggihan ang sarili, magdusa sa harap ng Diyos, manalangin ng matagal at same time para sa pagpapala, at sa makatuwid ay hindi nila ito matamo. Ang pananampalatayang iyon na mabubuhay sa panahon ng problema ay dapat na araw-araw na ginagamit ngayon. Yaong mga hindi gumagawa ng matibay na pagsisikap ngayon na magsagawa ng matiyagang pananampalataya, ay magiging ganap na hindi handang gamitin ang pananampalatayang iyon na magbibigay daan sa kanila na tumayo sa araw ng kaguluhan. Dito nagtatapos ang Kabanata 13. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.